Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Bato sa Dr. ni Claire Castro. Okay, pag-usapan natin itong na-feature ni Alfred. Okay, Alfred Mark Guzman. Tungkol sa direktor ng mga reels o shorts, no, na kadalasan ay kayo nang bahalang humusga kung anong klase ng kanyang mga trabaho. Kung ang trabaho ba niya ay gumagalang sa kapwa-tao o puro paninira lang. But anyway, panoorin natin 'to dahil nakita natin 'to at mas maganda, no? Na si Alfred Mark Guzman na ang ating madinig at magkokomento na lang tayo. Okay? Okay. Share na natin. Sir Alfred, pahiram ng iyong video ha at kokomentuhan lang natin. Hello guys, at ito na naman at may pag-uusapan tayo, no? Ito, pag-usapan natin at itong si Tita Darrell, no? Ang ating Tita Darrell. Bakit Tita Darrell? Ba't Tita Darrell? May alam ka bakit dito? May alam ka ba dyan? Sige nga. Ay galit na galit kay kay Auntie Claire. Bakit? Bakit? Alfred, bakit? Galit na galit at high blood na high blood kasi nga dahil sa sinabi ni Attorney Claire na may mga guro no na hindi marunong magdisiplina ng kanilang mga anak. Ay, Sir Alfred sabi natin may iba. Okay, may mga ibang guro. Kasi, okay pakita ko to sa iyo kasi ito kinuha ko din, hiniram ko din, Hiniram ko din for a while. Kasi para makita mo kung saan tayo nanggagaling, Okay, wait lang. Okay, for a while. Hiramin natin to. Nasaktan yung mga teacher sa sinabi ni Yossi Claire na minsan ang pag-uugali ng mga kabataan is nakukuha rin nila sa paaralan. Hindi, tama naman siya. Diba? Minsan kasi may mga teacher na kung ano-ano na lang yung itinuturo sa mga estudyante nila. Eto, panoorin nyo to. Isa to sa mga example ng mga teacher. Okay, sino na? Ako, sir. Sige. Wow, very good. Bagay. Ibig sabihin ng bagay, yung pananamit. Nice. Okay. Okay, very good. Bal. Ibig sabihin ng bal, yung kanyang buhok ay nalalagas na. Last. Okay. Diba? Yan. Sige nga po. Tanong lang naman natin. Kung kayo, kapwa teacher nyo, at nakita nyo to, ito po, certified po ito na guro Kaya po, nagkaroon ng pag-anunsyo ng mensahe ang DepEd. At ipinakita ko naman ito, August 11, 2026. Dahil nga po sa mga ganitong klase na mga guro. At ito naman po ay humingi ng paumanhin at inamin niya na siya po ang may gawa ng video na ito. Actually, hindi lang po siya. Hindi lamang po siya at marami pa po tayong nakikita na kakaiba po ang kanilang mga nagiging aksyon or mga nagagawa. Lalo na pagka nasa SOCMED o nagpo-post sa Facebook. Again marami pong teacher na maayos. Pero aminin niyo po na meron din po kayong kakilala
na mayroong kakaibang ugali na hindi dapat na ituturo sa mga bata. Katulad po ngayon, nagkokomento sila, yung iba po nagkokomento sila na parang hindi inaalam yung buong kwento. Dapat po, 'di ba, sa isang guro ay talagang mas malalim ang um, pag-a-assess ng mga bagay-bagay at hindi lang nadadala sa mga sinasabi sa SOCMED. Kasi kayo po talaga ang huwaran dapat ng mga kabataan. Lalong-lalo na ng mga estudyante po ninyo. Kayo ang dapat na huwaran ng inyong mga estudyante. Okay, so isa po ito at hindi lang po tayo nakapuna, marami naman po kasi nag-viral po ito. Okay? Sige, tuloy po tayo. Sa mga teacher, Oops, sorry, again. sa mga teacher, sa mga teacher dyan, hindi ba tama sa UC Claire? Isa to sa mga example ng mga teacher Kung ano-ano pinagagawa sa mga estudyante niya. Di ba, ganyan ang tinuturo ng mga teacher na iba sa mga estudyante nila, ginagawa na nilang content yung pagtuturo. Di ba? Kaya na wala ng respeto, wala ng disiplina yung mga estudyante. Kasi ganyan ang ginagawa ng ibang mga teacher. Hirap na rin kasi pag minsan, pag yung mga teacher is content creator na rin, dapat pinagbabawal yan Ito pa, sabi ni Sarah, may mga teacher daw na walang alam magturo. Pero meron naman daw mga teacher na merong alam pero walang kwenta ang inyong curriculum. Bakit hindi kayo nag-react sa sinabi ni Sara Duterte na hindi pala kayo daw marunong magturo sa mga estudyante nyo? Bakit ngayon parang sakit na sakit kayo sa sinabi ni Yusek Claire na kung tutuusin is totoo naman? Well, oo, to nakita natin. Itong director ng Reels, ba't hindi nagkomento rito? Ba't nga ba hindi nagkomento rito? Ito, sa atin, sinabi natin, minsan, ang ilang mga guro, sila pa ang nagtuturo para maging walang galang, walang modo ang kanilang mga estudyante. Kita naman sa ibang sample. Pero ito, mas matindi yung sinabi ni VP Sara. Pero ba't hindi nag-react itong si director ng shorts at saka ng reels? Diba? Eto, pakinggan yung sabi ni Sara Duterte about sa inyo. Yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Ngayon, ano masasabi nyo sa mga apektado ng mga teacher sa sinabi ni UC Claire? Di ba? Totoo. Kasi galing din po kay Sara Duterte na hindi daw kayo marunong magturo. Hindi ko nila lahat ng teacher kasi meron din naman ako mga kamag-anak na teacher. Di ba? Mga ka-clear. Kasi, kita naman natin, di ba? Pag DDS, kita natin na kapag si VP Sara nagsasalita, di ba? Wala silang komento kahit nasasaktan sila. Yun yung sinabi ni Joylene. Di ba? At hindi namura ni Direktor. Di ba? Let's see. Sige, let's go back. Kay Alfred. Okay, let's go. Yun. Kaya yun parang yun Kaya ito ay galit na galit. Siyempre, na-misinterpret na naman ni Tita Darrell, no? Ayan, na high blood. At ito ang kanyang sinabi. Okay, pag-usapan natin. Sige. Ito ang sabi niya, no? Ano ba yan? Yan. Ang sabi niya, ang tatay at nanay ko ay parehas retired public school teacher. Kaya naman, alam nyo na yan, Claire Castro.
Galit na galit si Tita Daryl Yap. Okay, eto ha. Ang sabi ni Daryl Yap, ang kanya daw nanay at tatay ay parehas teacher, parehas guro, di ba? Pero sa totoo lang guys, sa sinabing ito ni Daryl Yap, ako ay natutuwa. O baka naman magalit kayo. Mag-isip kayo kung bakit sa sinabi niyang ito na minura pa niya si Auntie Claire dito natuwa ako. Okay, papaliwanag ko kung bakit bago kayo magalit ha. Guys, natuwa ako sa sinabi niyang ito. Bakit? Dahil nang murahin niya dito sa salita niyang ito, lumalabas na tama nga si Auntie Claire natin. Actually, Sir Alfred, hindi lang ikaw ang nagbigay ng ganyang opinyon. So, pakita natin ha, yung ibang mga komento sa SOCMED. Okay? Pakita natin. Yan. Okay? Ang lutong, di ba? Alam mo yung ganyan mga mura? Yung ganyan mga mura. Alam na natin yan, di ba? Normal yan dun sa mga nagme-meltdown. Ilang beses na natin nadinig yan. Ilang beses din natin nadinig yan kay dating Pangulong Duterte. Kaya siguro, since magkakaibigan siguro sila, pare-pareho na sila. Okay? Pero ito yung mga komento ha, basahin natin. Yan. Sabi ni Armelin Maylin Buwij. Yan. Okay? Dahil sa asal na ganito, parang proven na tama si Auntie Claire. Sabi naman ni Anthony Bolima, teacher sila? Ngek. Parang na-prove mo na tama yung point ni Auntie Claire. Si Au Idmilaw, pinatunayan mo na totoo sinabi ni Auntie Claire. Okay na sana pumasok pa sa eksena to. Di tama si Ma'am Claire. Proven nga sinabi ni attorney dahil sa reaction mo, never respond in anger, it proves their claim. Pinatotohanan lang niya na tama si Claire, sabi ni Gloria Adriano. Sabi ni Erlinda Paes Sumogat, hala, teacher pala parents, bakit makapagmura? Wagas. At ang sabi ni Meloli Bagayan Tolentino, ay si Akla ang nagpapatunay na tama si Auntie Claire. At si Carloza Buerano, ganyan ba kapag retired teachers? Ang parents? Baka naman hindi sinabi ni Daryl Yap yan. Diba? Tapang-tapangan, sabi ni Ronald Kimora. Ayan, sabi ni Maria Victoria, hindi nga ni lahat ng teacher, wag guilty. Ayan, AJ, Lizarondo, Cecilio. Ay, taga saan kaya si Lizarondo? Alam mo, AJ, sabi sa akin, no, yung ancestors ko daw, ang totoong apelido ay Lizarondo. Yan, tapos parang iniksian lang nila, ginawa nilang Zarondo. Mga taga-Baliwag. Nako, konti lang tong Lizarondo ha. Sana magkita tayo. Baka mag-anak tayo. Yan. So, pinatunayan lang ni Direk Eme na tama si Auntie Claire. Sabi ni Sandy Andy Jimenez, okay na sana, kaso yung mura mo, nagdala eh. Ayan. So, sabi ni Esme Ralda, so tama nga si Claire Castro, anong klaseng teacher ang magulang ni Daryl Yap? Di ba? Ang daming sumang-ayon. Sir Alfred, ang daming sumang-ayon sa iyong pananaw. Hindi ka nag-iisa. So, okay, tuloy tayo kay Sir Alfred. Tama nga si Auntie Claire sa sinasabi niya na may mga guro na hindi maayos magpalaki sa mga anak. Diba na may mga guro na wala sa ayos. Bagamat hindi lahat, ako'y naniniwala na mas lamang ang mga guro dahil marami akong kakilala, marami akong kamag-anak, mga pinsan na mga teacher din at malaking respeto ko doon sa mga teacher ko lalo na nung mga element. Uy, totoo yan Sir Alfred, kasi mama ko, nanay ko, public school teacher yon. Yung mga tita ko sa parte ng aking tatay ay mga teacher din sa high school. May math teacher, may English teacher. Usually public
public school sila nagtuturo. Kaya walang katotohanan na sinasabi nung ACT Teachers Party List na ang guro ang sinisisi ko, maliwanag. Sir Alfred, ang aking sinabi, hindi lang magulang, kundi pati guro, pati sa paaralan, ay dapat na gumagabay sa mga kabataan. Pero meron tayong nakikita, ibang mga guro ay hindi nakakapagbigay aral ng tama. Nagtuturo pa ng pagiging walang modo. Di natin sinabing walang modo ang guro, pero iniba kasi. Sinisisi ko daw ang mga guro maliwanag. Siguro dapat tamang comprehension lang ang dapat na ginamit. So, at saka ang wish ko rin din yung ating mga guro ay makitang mabuti at mabasa kung ano talaga yung ating sinabi. Dahil ito ay hindi paninisi kundi pagpapaalala sa kanila na kayo po bilang mga pangalawang magulang, dahil mas madalas ang bata na kayo'y kasama, magsilbi po kayong magandang modelo. Hindi po yung pinakita nating example kanina na nag-viral po yan. So, kayo po ba, kayo mga guro, tama po ba yung ginawa doon ng kapwa niyo guro? Siguro sasang-ayon din kayo na mali. At alam niyo rin po, marami sa inyo, or let's say, ilan-ilan sa inyo, ang medyo ganito. Marami po ako nakita. Actually, marami pa po ako nakita na dapat siguro i-call ang attention kasi nagmumura na sa SOCMED. Okay? Hindi po kasi magandang ehemplo yan talaga sa mga kabataan. 3 days, nako, love na love ko yung mga teacher ko noon. Ibig ko lang sabihin, guys, maaayos yung mga kakilala kong teacher, maaayos naman. Pero meron man naman siguro talagang ilan. At totoo, tama. Katunayan, ito ay pinatotohanan nitong si Daryl Yap. Kita nyo? Kaya totoo ang sinabi ni Auntie Claire na meron talagang mga guro na hindi nakakapagpalaki ng maayos sa mga anak. 'Di ba? Na hindi naging maayos na magulang, kumbaga. Ayan ito ang katibayan di ba si Tita Daryl Yap ang siyang katibayan na meron talaga. At ang kawawa naman, ang mga magulang neto, ito ang ebidensya. So ang magulang neto ni Daryl Yap, kung buhay pa man o patay na o kung nasan pa man, wala akong pakialam, ito ay maliwanag na itong si Daryl Yap ay hindi pinalaki ng maayos. Itong si Tita Daryl ay hindi lumaki ng maayos at hindi lumaki ng may pagmamahal. Mukhang lumaki ito ng kulang sa kalinga. Tita Daryl! Anyari sa'yo, Tita Daryl? Ayan minumura si Auntie Claire. Tama ba naman yan? Popost mo pa sa social media? Saka, tanong lang natin, hindi ba siya yung nag-direct nung mga medyo masasagwang salita ni Senator Amy? Na instead na magkaroon ng magandang relasyon sa kanyang kapatid, ay mas natitrigger pa. So, ito ba yung aral na gusto niyang ipakita sa mga kabataan? Kung siya man pwede naman niyang i-deny kung hindi siya yung nagde-direct noon or hindi siya yung nagko-conceptualize noon. Kasi iba yung turo dun Di ba? So, kung anak ka ng dalawang public school teachers, tapos ganyan ang naipapamahagi mo o naipapakalat mo, mukhang delikado yung mga kabataan. Di ba yung pagmumura mo? Di ba kitang-kita talaga. Kitang-kita talagang sablay si Tita Daryl. At kitang-kita na talagang totoo ang sinabi ni Yusik Claire na talagang meron talagang mga guro na hindi maayos ang pagpapalaki sa mga anak. At ito na ang ebidensya. Ibig sabihin, yung nanay nito at yung tatay nito na parehong guro ay parehong sablay. Maliwanag, di ba?
hindi marunong ng ano, hindi marunong ng hindi naturuan ng GMRC tsaka ng values. 'Di ba? O ayan o, kaya yung kung sino man ang magulang nito, teacher pa naman, sablay. Bilib tuloy ako rito kay Tita Darrell. At least Tita Darrell ha, good job ha. Tama, no? Sir Alfred, dahil sa post niya, mas napatunayan niya na mayroon talagang mga batang mukhang hindi naturuan kung paano gumalang. Or at least magbigay ng respeto. Or, I mean, yung magandang pakikitungo sa kapwa. Sabihin na natin, kahit di ka na rumispeto eh. Pero yung magandang pakikitungo sa kapwa mo, parang hindi nakikita. Sasabihin naman siguro niya, "Ay bakit kailangan makisuyo sa'yo, eh ganyan-ganyan ka." Eh, iba pa rin. Kapag ikaw ay, may, aral na maganda mula sa magulang mo, eh makakapagtimpi ka sa galit. Eh katulad niyan, si, VP Sara, talaga kung mag-meltdown. Pero parang di naman niya nasasabihan, hindi niya kinokondena. At itong mga salita na medyo hindi magaganda na nanggagaling kay Senator Amy, hindi rin niya kinokondena. Ha? Ba't kaya? 'Di ba? Oo nga 'no, medyo nakakataka yun, Sige, go ahead, Sir Alfred. Kasi pinatunayan mo na totoo at tama ang sinasabi ni Auntie Claire. Di ba? At ayan na ang ebidensya, maliwanag pa sa sikat ng araw ha. Talagang ikaw ang katunayan, ikaw ang isang halimbawa ng isang anak ng mga guro na walang kakwenta-kwenta. Isang anak ng mga guro na walang kabuhay-buhay, walang disiplina, di ba? O, ikaw yan, wala nang iba. Isipin mo ha, yan, yung pagmumura mong yan. Anak ka pa naman ng teacher, nagmumura kang ganyan, huwag ka ganyan. Tanga-tanga talaga to si Tita Darrell, you know? Ang lutong, 'di ba? Actually, hindi yata ito yung una eh. Marami pa yata siyang ginawa. Talagang hindi ko alam kung saan hugot. Actually, hindi ko siya kilala. Hindi ko siya natatopic. Nakita ko lang to si Sir Alfred eh. Natutuwa ako sa reaction niya eh. Kaya sabi ko, sige, i-content na lang natin. Pero never, hindi ko siya kilala. At hindi ko alam ba't ano bang meron to at galit na galit. 'Di ba? Ano ba? Or nagkakahawa-hawa na sila kung paano magmura. Baka gano'n. Baka nahahawa lang. 'Di ba? Baka naman totoo siyang mabait. Kaya lang nahawa. Minsan kasi ang kasamaan mas mabilis makahawa kaysa sa kabutihan. 'Di ba? Okay, tuloy-tuloy. Anak ka pa naman din ng teacher na inayupa ka, di ba? Wag kang ganyan. Di ba? Nakakaya, ang kahiyahiya tuloy yung mga magulang mo. Teacher pa naman. Tapos yung anak ganyan. At hindi lang yan hindi lang yan ang mga pinaggagawa nito ni Tita Darrell. Alam naman natin ang mga pinaggagawa niya patungkol sa talagang pagtatanggol sa mga kriminal. Oh, pero teka lang, Sir Alfred, baka naman di alam ng magulang niya yung ginagawa niya. 'Di ba? Baka naman mababait yung mga nanay nito, yung mga magulang nito kasi public school teachers, may higpit yun usually. Baka hindi na talaga alam yung ginagawa. 'Di ba? Yung mga magulang siguro mababait, kaya lang naiba siguro ng landas. Pagtatanggol sa mamamatay tao, di ba? Pagtatanggol kay Amy Mangga, boss pala nito ay si Amy Barrena, no? Si Amy Mangga Barrena, di ba? Sa madaling salita, yung pagiging pro-China nito, anak ng teacher yan, di ba? Kaya ito ang maliwanag at ito ang napakagandang halimbawa ng sinasabi ni Auntie Claire na mga anak na hindi napalaki ng maayos ng kanilang mga gurong magulang. Di ba ga? Maliwanag, pinatunayan niya. Sipin mo, mag-post ka pa sa social media, nagmumura ang ganyan.
ito naman sa'kin, 'di ba, Sir Alfred, ang dami talagang kabataan. Sana nga ito'y maiwasan, yung mga ganyang klase ng mga salita. Kasi 'pag nakita talaga 'to ng mga kabataan, nagagaya, eh. Actually, Sir Alfred, yung school, na may mga kabataan, high school, na sinisigawan yung pangulo, ah, hindi yun sinaway ng mga teachers. Tapos, na-content na siya, na-cover up pa yun. Kasi nung tinatanong ko kay Secretary Sani Angara kung totoo ba yung video na yun, kasi kailangan natin ma-verify kasi, in fairness, 'di po ba? Ayaw naman natin manghusga agad. Kasi lumabas yun sa Abante, online. So, since sa mainstream media ang Abante, so ni-request ko kay Secretary Sani Angara na ipa-check kasi baka na AI or na na-edit. So, yung una, yung pamunuan ng school sabi, oo, edited daw. Imagine mo yun talaga ang unang tugon. So, sabi ko, "Sec," sabi ko, "baka naman puwedeng kumuha ng certificate doon sa school para kasi mapasinungalingan natin na may ganyang mga kabataan diyaan sa Davao City." Nung humingi na tayo ng certificate, doon lumabas. Inamin na totoo yung video at hindi edited. Meron pa silang sulat, na nabasa ko na talagang dini-deny pa nila, eh. Until mas malawakan na po yung pag-iimbestiga sa division, doon lumabas na, nagso-sorry sila. Pero imagine ninyo yung una pa lang na gumawa sila ng sulat to explain, hindi nila agad inimbestigahan yung mga bata, eh, na-tolerate. Tapos wala dun sa una nilang letter, wala silang, any promise, 'no, wala silang binigay na anumang, garantiya na ang mga batang ito ay kanilang ituturuan or bibigyan ng guidance dahil sa nangyaring iyon, wala. Until sa mas malalim na pag-iimbestiga lang, napaamin kung ano talaga ang nangyari. At saka lang sila nag-sorry. Just imagine that, ito-tolerate mo yung mga estudyante na nakita mo ng gumawa ng masamang kaugalian. Tapos pagtatakpan mo, papaanong lalaki yan? 'Di ba? Yun yung totoong istorya, yung nasa chopper si Pangulo. Pinaano po talaga namin yun, ayaw kasi namin na magkaroon ng paghuhusga ng hindi binibigyan ng pagkakataon na mag-explain. Pinahanap po talaga namin yun, bigyan mo kami ng evidence na ano lang yan, edited lang yan or AI yan. Yun, kasi nag-try po talagang i-cover up. So nakakalungkot po, 'di ba? Nakakalungkot yun. Kasi kayo na pinagtiwalaan ng eskwelahan na siya magtuturo sa mga bata, nag-try pa mag-cover up. At again, hindi po natin 'to nilalahat. Sinabi ko nga po sa ating press briefing, may mga ilang guro. So, hindi naman po tayo nagkamali dun, eh. Tapos sinasabi sa atin ngayon ng ACT Teachers Party List na dapat ako mag-apologize. Wala po tayong sinabing hindi, naaayon sa facts, sa data, at, ito po ay hindi paninisi. Ginawan lang po talaga ito ng ibang konteksto. Kaya po siguro na-adapt ng ibang mga teachers na sinisisi ko sila dahil most probably, nakita yung post ng ACT Teachers Party List. So kung meron man na bago na, naratibo, hindi po sa atin galing yun. Dahil sa anumang pag-review ko sa sinabi ko, wala po tayong nakita na paninisi. Ulitin niyo po yung video. Sinabi po natin na dapat gabayan din nila. Maliban sa bahay, maliban sa magulang, teachers po,
na nasa paaralan ay dapat ginagabayan. At nagbigay nga po ako ng example kung paanong lumalabag yung ibang guro. Pero ginawan nga po ng ibang konteksto ang ACT Teachers Party List. Okay, tuloy po tayo. Di ba ka sira ulo ka yung kabubuhan mo't katangahan. O di ba ka, kung sino man ang magulang nito, ayan po, ginagawa kayong kahiyahiyaan ng anak nyo. Pagpasensyaan nyo na, kahit guru kayo, kaya lang sablay kayo, hindi nyo pinalaki ng maayos itong anak ninyo. Tingnan nyo naman. Nagpo-post sa social media lang ganyan, oh. Ikaw naman kasi, Sir Alfred, sabi nga nung iba dito, hindi yan first time, Hindi po yan first time. So, hindi po yan, hindi yan pagme-meltdown. Mukhang ugali na po talaga. Tita Darrell. hindi ka na lang, total, alam ko, taga Pampanga to eh. Malapit ka naman sa Angeles na, di ba? Hindi ka na lang mag-boilets ka na lang doon, di ba? At para manahimik yun. Si Sir Alfred talaga, ikaw talaga, Hindi yung pati nanay mo tuloy at tatay mo nadadamay sa kalukuhan mo yan. Tapos ipagmamalaki mo pa na guru sila, imbis na mainis ang tao, natawa tuloy sa'yo, isipin mo pinatunayan mo na tama nga si Auntie Claire. Diba? Na ikaw ay hindi, tingnan mo, ikaw ang isang halimbawa ng hindi napalaki, may teacher ng mga guro, pero hindi napalaki ng maayos. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang putik na yan. Diba? Balahura. Balahura ang putik na yan. Buti na lang ang magulang ko, hindi teacher. Buti na lang hindi teacher mo. So, ibig sabihin ni Sir Alfred, kahit ganito siya magsita, okay lang kasi hindi teacher nanay niya, tatay niya. Patawa talaga to si Sir Alfredo. Magulang ko. O, di ba? So, yun. Kaya, good job, Auntie Claire, Totoo nga. Totoo talaga sinasabi mo. At ayan, maliwanag na maliwanag ang ebidensya. O, di ba ka? Sa mga bobong titilis dyan, may sayad na nyo. Ang tata nyo ay preso. Ang bipi nyo ay bobo. Natili kayo mga bobo at may sayad sa batang may sayad. Lagi, high blood. Thank you, Sir Alfred. Thank you sa pagpapahiram ng iyong video. Okay, mga ka-clear, siguro yan lang, no? Hindi na tayo magpapahaba ng anuman na nadinig yun na kung anong gusto niya sabihin ni Sir Alfred. At, well, marami naman nagsabi, hindi lang si Sir Alfred. Pinakita ko naman at binasa natin yung iba mga komento dito sa ginawa ni Director ng Reels at mga Shorts. Okay, hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Bye-bye!